الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, aming mga minamahal na kapatid, magulang sa pananampalatayang Islam, mga mag-aaral, ngayon po ay nasa ika-6 na aralin na po tayo ng ating online Faraid course. Ayan. So dito ho sa ika-6 na aralin, ang atin pong pag-uusapan ay ang mga karapat-dapat na magmana sa kalahating bahagi mula sa mga 12 tagapagmana ng fard. Ayan. So ibig sabihin po nito ay iisa-isahin na po natin pag-usapan kung sino-sino po sa 12 tagapagmana ng fard ang partikular na tagapagmana ng bawat bahagi. Ayan, sa 6 na bahagi ng fard. Ayan. So, dito sa ating session ngayon, uunahin po natin ang one half. Ibig sabihin ay ang kalahati. Kalahati ng naiwang kayamanan ng taong yumao. Ayan. Sino-sino nga ba sa 12 ang magmamana nito? Ayan. So, ito po yung pag-uusapan natin, aming mga minamahal na mga mag-aaral. Ika-6 na aralin, ang mga karapat-dapat sa kalahati mula sa mga tagapagmana ng fard. Ibig sabihin, mula sa 12 tagapagmana ng fard, 4 sa lalaki at 8 sa babae. Al-mustahiquna lin-nisf min ashabil fard. Ayan. So, simulan na po natin. Ayan. Ipinakita po natin ang diagram ng fraction ng 1/2 para po na-visualize po natin, no, sa ating kaisipan. Ayan, kung papaano nga ba yung 1/2 ng isang bagay. Ayan, katulad nito, kung makikita nyo ang bilog na yan, ang bilog na ito ay nahati sa gitna. Ayan. So, kulay puti, yan po yung natira. Karaan po makuha ang kalahating bahagi. White ang natira, tapos blue naman ang nakuha na kalahati nito. Ayan. So, proceed po tayo. As usual po, aming mga minamahal na mga mag-aaral, inuuna po natin ang kabuuan ng aralin. Ang bilang ng mga magmamana ng 1/2 ay 5. Sa 12 bilang ng mga tagapagmana ng fard. Ayan. So, ibig sabihin, ang 12 tagapagmana ng fard, 5 sa kanila ang magmamana ng 1/2. Ayan. Kondisyon ng bawat isa. Ang bawat isa sa 5 tagapagmana ay may kani-kanyang mahigpit na kondisyon bago nila makuha ang bahaging ito. So, ibig sabihin ay hindi po kaagad-agad ibibigay sa bawat isa sa 5 kataong ito ang kalahati na iwang kayamanan ng taong yumao. So just try to imagine na 5. So bawat isa sa kanila ay kalahati ang mamanahin. So ibig sabihin lang nun, dadalawa lang ang makakapagmana sa kanila. Hindi po maaaring magkaroon ng 5 kalahati. Ayan, ang isang bagay. Kundi ang isang paghahatian po, pag hinati ito sa kalahati, so dadalawa lang po ito. Ayan. Kaya ang pagmamana ng 5 tagapagmanang ito ay may mahigpit na kondisyon. Ayan, bago nila ito makuha. Then sunod, ang anak na babae ang may pinakamataas karapatan. Ibig sabihin yung anak na babae, kasi kabilang sa 5 na ito ay ang anak na babae ng yumao. At siya ang may pinakamataas na karapatan sa pagmamana ng 1/2. Kung saan, kapag nagkataon na itong 5 babanggitin natin ang silang naiwan ng taong yumao,
Ang tanging magmamana lamang sa kanila ng 1/2 ay walang iba kundi ang anak na babae. Ayan, kaya siya ang pinaka makapangyarihan sa kanila. Kung sabay-sabay silang umiral, tanging ang anak na babae ang magmamana ng 1/2 at malalaglag ang iba. So yun na po yung sinabi natin. Kung wala ang anak na babae, ayan, ang apong babae sa anak na lalaki ang susunod na magmamana. Ibig sabihin, ang sumunod na pinakamakapangyarihan na maaring magmana ng 1/2 o kalahati pagkaraan ng anak na babae ay ang apong babae sa anak na lalaki. Ayan. At patuloy ang hierarkiya, sabihin ay yung 5 na babanggitin po natin na tagapagmana ng 1/2, ang pinakamakapangyarihan sa kanila ay ang anak na babae, then sinusundan ito ng apong babae sa anak na lalaki. Ayan. Then yung kasunod naman nila. Ayan. So sangayon sa pagkakasunod-sunod nila. Then ito na, yung 5 tagapagmana ng 1/2. Una po dyan ay ang asawa. Ayan, az-zawj, ang asawang lalaki ng yumao. Ibig sabihin ng yumao ay ang babae. Siya po ang una sa 5 tagapagmana ng 1/2. Ayan, ikalawa ay ang anak na babae ng yumao, albint. So ito na po yung sinasabi natin, no? Paano nga ba yung sinabi natin kanina na ang pinakamakapangyarihan sa 5 tagapagmanang ito ay ang anak na babae. So ilalaglag niya ang 4 na natitirang kasamahan niya sa pagmamana ng 1/2. So paano yan? Yung asawa na kung saan ito yung tatay ng anak na babaeng ito, no? Ayan. So ibig ba sabihin ay malalaglag niya ang kanyang sariling ama? Oo, tama po. Malalaglag po niya ang kanyang sariling ama mula sa pagmamana ng 1/2, hindi sa kabuuan ng pagmamana. Ibig lang sabihin noon ay malilipat sa ibang bahagi ng fard ang asawang lalaki, ayan, dahil kasama niya ang anak na babae ng yumao. Maaring anak niya ito at maari din hindi, anak ng babae sa ibang lalaki na unang asawa niya, for example. So anak man nila ang babaeng ito na anak o hindi, kundi anak lang ng asawang babae na yumao, ay ilalaglag niya ang asawang lalaki mula sa pagmamana ng 1/2. Ayan. Then next, bintu liban, apong babae sa anak na lalaki ng yumao. Ayan. Ibig sabihin ay ito yung apo ng yumao sa kanyang anak na lalaki. So, ang apong babae sa anak na lalaki ay ikatlo sa tagapagmana ng 1/2. Ayan. Then next, al-ukht asyaqiqah. Ayan, kapatid na babae na buo ng yumao. So ito naman yung kapatid sa ina't ama ng taong yumao, kapatid na babaeng buo. Ayan. So siya ang sumunod sa apong babae ng anak na lalaki ng yumao. Ayan. Then sunod naman ay al-ukhtu liab. Ayan. So ang kapatid naman na babae sa tatay. Ayan, kapatid na babae sa ama ng yumao. So yan po yung 5 tagapagmana ng 1/2. So ulitin po natin. For example, itong 5 ito, ang silang naiwang tagapagmana ng yumao, so ang tanging magmamana lamang sa kanila ng 1/2 ay ang anak na babae. Ayan. Kung wala naman yung anak na babae, ang tanging mayroon lang ay 4 sila. Ayan. So ang magmamana ng 1/2 lamang sa kanila ay ang anak na babae ng anak na lalaki. Ibig sabihin ng apong babae sa anak na lalaki. Siya lang naman yung magmamana ng 1/2. Ganun po yun, aming mga minamahal na mga mag-aaral. Yun po yung sinasabi natin na hierarkiya sa pagmamana ng 1/2. So ito po, no? Az-zawju adamul far'il warith dhukuran aw inathan wa auladu baniha wa in nazalu. Ayan. Bimahadhi dhukur. Ayan. So mga kondisyon, walang fara, sangang tagapagmana. Ito yung anak ng yumao. Ayan. Mga lalaki man o babae. At ang mga apo niya sa mga anak niyang lalaki. Ayan. Hanggang pababa basta't mga lalaki lang. Ayan. So ibig sabihin ay hanggang pababa yon, yung kanyang mga apo sa kanyang anak na lalaki. Kung mayroon man, hanggang pababa na yon. Yun ang kaibahan pagdating sa apong babae. Ayan.
Kasi yung apong babae ay hindi siya nag-i-extend hanggang pababa. Ang nag-i-extend lang yung apong lalaki hanggang pababa. Ayan. So ito po ang halimbawa. Magbigay po tayo ng halimbawa, no? Nagbigay po siya ng halimbawa. Alwaris, tagapagmana. Ayan. An-nasib, bahagi. Ayan. So adamul walad, walang anak. Ayan, walang anak. Ayan, X po yan, no? Tapos sa adamu walad liban, walang apo. So ibig sabihin wala siyang apong babae. Ayan, wala din po siyang anak, lalaki man o babae na anak o apo, ay wala yung yumao. So tanging ang naiwan lang ay ang asawang lalaki. So ang asawang lalaki, matik na po na mamanahin po niya ang 1/2 sa kayamanang naiwan ng yumao. Ayan, so yun po, no? Yumao ang asawang babae, naiwan niya ang kanyang asawang lalaki at wala siyang naiwan na anak o apo sa anak na lalaki, dahil doon mamanahin ng asawang lalaki ang 1/2. Yan po yung kondisyon ng pagmamana ng asawang lalaki. Ayan, sa 1/2. Kailangan walang anak na tagapagmana ang yumao, babae man o lalaki. At wala ding apo, babae man o lalaki. Pagdating sa lalaki ay hanggang pababa. Ikalawa ay ang anak na babae, albint. So itong albintu adamul mu'assib wa huwa akhuha, adamul musharika wa hiya ukhtuha. So mga kondisyon, walang mu'assib. Ibig sabihin ng mu'assib ay siya yung kapatid niyang lalaki. Ibig sabihin ang babae, anak na babae, ay wala siyang kasamang anak na lalaki, na kapatid niya. Ayan. Then ikalawa, wala siyang kahati. Ibig sabihin, wala din siyang kapatid na babae, kapwa niya babae. So, anong pagkakaiba ng musyarika at ng mu'assib? Ayan, kasi sa lalaki, mu'assib, kapatid na lalaki, mu'assib. Ibig sabihin, ay isasama niya ang anak na babae sa pagmamana ng ta'sib. Ibig sabihin, sa pagmamana ng walang takdang halaga, walang takdang laki, kundi base sa matitira. Ayan, pagkaraan, makuha doon ang mamanahin ng mga tagapagmana ng fard. Ayan, so minsan ganun ang nangyayari sa anak na babae. Ayan. Pagdating naman doon sa musyarika, ay kapag mayroon siyang kasamang kapatid na babae, ay tatanggalin siya mula sa pagmamana ng 1/2 at dadalhin siya sa ibang bahagi ng fard na mamanahin nilang silang dalawang magkapatid na babae. Ayan. So, yan po yung sample, no? Halimbawa, yumao si Ahmad, naiwan niya ang isang anak na babae. Walang kapatid na lalaki o babae ang anak na naiwan. Dahil doon, mamanahin ng anak na babae ang 1/2. Ayan, so ito na po, no? Adamul ibn, walang anak. Adamul bintil ukhra, walang ibang anak na babae. Isang anak na babae. Ayan, sumamanahin po niya yung 1/2. Ayan. So, tingnan nyo po, no? Dalawa lang din po yung condition. Kanina, doon sa asawa ay dalawa po yung kondisyon, no? Walang anak na lalaki o walang anak na babae. So dito naman sa anak na babae ay wala ding anak na isa pang babae at wala ding anak na lalaki. Then next, ang apong babae. Ayan. بنت لبن عدم المعصب وهو أخوها عدم المشاركة وهي أختها عدم الفرع الأعلى من أولاد الميت. So dito naman sa apong babae ay naging tatlo ang kondisyon. Kanina sa asawa dalawa lang, ganun din sa anak na babae dalawa lang. So pagdating dito sa apong babae ay magiging tatlo. Ayan. So papaano nga ba 'yon? Ito, no? Walang mu'assib, wala siyang kapatid. Ibig sabihin, walang apong lalaki sa anak na lalaki. At siya yung kapatid niyang lalaki. Yun na po yun, no? Walang kahati at siya yung kapatid niyang babae. So, wala siyang kahati, wala siyang kapwa apong babae sa anak na lalaki. Kundi mag-isa lang siya. Ayan. Walang tagapagmana na far. Kasi, siyempre, siya po ay apo. Ayan. So, mas malapit po yung anak na babae kaysa sa kanya. Dahil siya ay apo. Ayan. So, dapat walang anak, walang sanga na mas mataas. Yun yung anak ng yumao. So, pag walang anak yung yumao, ay magmamana ang apong babae. Magmamana ng 1/2 kapag walang anak na mas mataas kaysa sa kanya. Anak ng yumao. Ayan. So, ito po yung halimbawa.
Yumao si Ahmad, naiwan niya ang apo niyang babae sa anak na lalaki. Dahil doon, mamanahin nito ang 1/2 dahil wala siyang kapatid na lalaki at wala siyang kahati. So ibig sabihin ay naging kompleto o natugunan ang mga kondisyon. Ayan. Then ito na po yung halimbawa, Adamul ibn, walang anak na lalaki. Ayan. Tapos sa Adamul bint, walang anak na babae. Ayan. Adamu bintil ibn al-ukhra, walang ibang apong babae. Ayan. Then is bintul ibn al-wahida, isang apong babae sa anak na lalaki ng yumao. Ayan. So mamanahin po niya yung 1/2. Ayan. So tingnan nyo, ikatlo, so nagkaroon ng tatlong kondisyon. Ayan. Kanina sa asawa, dalawa lang. Sa anak na babae, dalawa lang yung kondisyon. Ngayon dahil ikatlo siya, nagkaroon ng ikatlong kondisyon. Ayan. Then, pang-apat po. Ang pang-apat po ay ang kapatid na babaeng buo, al-ukht ash-shaqiqa. Ayan, so ang kanyang mga condition din, adamul mu'assib wa huwa akhuha, adamul musharika wa hiya ukhtuha, adamul far'il warith, adamul asli dhakar. Ayan. So ito nagkaroon na ng apat na kondisyon. So pang-apat siya, mayroong apat na kondisyon. Walang mu'assib, wala siyang kapatid na lalaki. Itong ibig sabihin walang kapatid na lalaki na buo kasama ng kapatid na babae na buo. Ayan, yun ang unang kondisyon. Ikalawa, walang kahati. Wala siyang kapatid na kapwa, kapatid na babaeng buo. Ayan. Then ikatlo, walang tagapagmanang fara, sanga. Ayan, ibig sabihin walang anak yung yumao. Ayan, na magmamana. Then pang-apat ay walang tagapagmanang lalaking asal. Yan pinag-ugatan. Ibig sabihin ay walang tagapagmanang magulang. Ayan, na lalaki. O, tulad ng tatay. Ayan, o lolo. Walang tagapagmanang tatay yung yumao. Ayan. So yun po yung ikaapat na kondisyon. So halimbawa, yumao si Ahmad, na iwan niya ang kapatid niyang babae na buo. Dahil doon, mamanahin ng kapatid na babae ang 1/2 dahil wala siyang kapatid na lalaki at wala siyang kahati at walang anak na lalaki ang yumao at wala din ang tatay ng yumao. Ayan. So ito na po yun, no? Adamul akhi shaqiq, walang kapatid na lalaki buo. Ayan. Adamul walad, walang anak. Adamul walid, walang magulang. Ayan. Tapos al-ukhta shaqiqa al-wahida, isang babaeng kapatid na buo. Ayan. So tingnan niyo po, nagkaroon ng apat na kondisyon. So malamang sa malamang ay magiging 5. Ayan ang kondisyon ng ikalimang tagapagmana ng 1/2 kasi maidadagdag kawalan ng kapatid na babaeng buo. Ayan. Ayan, ito na po. Al-ukht li'ab, adamul mu'assib wa huwa akhuha, adamul musharika wa hiya ukhtuha, adamul far'il warith, adamul asli dhakaril warith, adamul ashiqa wa shaqaiq. Ayan. Mga kondisyon, walang mu'assib, walang kapatid. Ayan, na lalaki, itong kapatid na babae sa ama. Ikalawa, walang kahati, wala siyang kapwa kapatid na babae sa ama. Ikatlo, walang tagapagmanang fara, walang anak yung yumao. Ayan. Ikapat ay walang tagapagmanang lalaking asal, walang tagapagmanang magulang. Ayan. Ikalima ay walang mga kapatid na mga lalaki at babae na buo. Ayan, lalaki man o babae na kapatid na buo ay wala din. So, yun po yung ikalima na kondisyon ng kapatid na babae sa ama. Ayan, bilang tagapagmana ng 1/2. Ayan. So halimbawa, yumao si Ahmad, naiwan niya ang isang kapatid na babae sa ama. Dahil doon, mamanahin ng kapatid na babae sa ama ang 1/2. Dahil wala siyang kapatid na lalaki, wala siyang kahati, walang anak at ang tatay na yumao. Ayan, walang anak at ang tatay ng yumao. Ibig sabihin, wala ding anak at wala din yung tatay ng yumao. Ayan. At wala ding kapatid na buo. Ayan. So, ito na nga, no? Ito na nga yung sample. Ayan. Al-warith, tagapagmana. An-nasib, bahagi. Ayan. Adamul akh li'ab, walang kapatid na lalaki sa ama. Ito yung mu'asib niya. Adamul ukht lil-ab, al-ukhra, walang kapatid na babae sa ama. Ibang babae, ibang kapatid na babae sa ama. Ayan. Adamul ab, walang ama. Adamul shaqiq wa shaqiqa, walang kapatid na buo, babae man o lalaki. Ayan. Then, al-ukht li'ab, al-wahida, isang babaeng kapatid sa ama na nag-iisa. So, yun po, no? Dahil doon, mamanahin niya yung
1/2. Ayan. So yun po yun, no? Aming mga minamahal na mga mag-aaral. So ang pinaka-summary po nun, tanda natin, 5 po ang tagapagmana ng 1/2. Una, ang asawa. Ayan, na lalaki. Ikalawa, ang anak na babae. Ikatlo ay ang apong babae sa anak na lalaki. Ikaapat ay ang kapatid na babae na buo kapatid sa ina't ama. Ikalima ay ang kapatid na babae sa ama. Ayan. So ang condition ng pagmamana ng asawang lalaki yan sa 1/2 ay 2. Ayan, ganun din ang kondisyon ng pagmamana ng anak na babae sa 1/2 ay 2 ang kondisyon. Pagdating naman sa apong babae sa anak na lalaki ay 3 ang kondisyon. Pagdating naman sa kapatid na babaeng buo, ayan, ay magiging 4 yung kondisyon. Pagdating naman sa kapatid sa ama, ang kondisyon ay 5 bago niya manahin ang 1/2. So, tandaan po natin yon, aming mga minamahal na mga mag-aaral. Alalahanin nyo, dapat kabisado na po natin yung 25 na tagapagmana at yung 12 tagapagmana ng fard. Ayan. Tapos yung 6 na uri ng fard na dapat kabisado na po natin yan. Ayan. Dahil nandito na po tayo sa pagpapaliwanag ng mga ito at dapat kabisado na po natin yan para po nagiging magaan para sa atin na maintindihan ang mga bagay na ito. Kaysa habang ipinapaliwanag ng inyong butihing guro ay saka na mo palang pagaganahin yung isip mo na babalikan mo, sino-sino nga ba sila? So, mas mahirap po yun. Dapat kabisado mo na sila dahil pagkakabisado mo na sila ay napakabilis mong maintindihan ang mga paliwanag na ito. Ayan. So, hanggang doon na lamang yung ating ika-6 na aralin patungkol sa mga tagapagmana ng 1/2. 5 tagapagmana ng 1/2 kabilang sa 12 tagapagmana ng fard. Ayan. So kung may mga katanungan, huwag kakalimutan. Ayan, i-comment mismo sa comment section ng YouTube sa inyong pinanonood ngayon na video. So mayroon po tayong comment section dyan. Dyan nyo po i-comment ang inyong mga katanungan at dyan din po sasagutin ng inyong butihing guro. Ayan, huwag natin kakalimutan ang ating post-test at ang ating long quiz. Ayan. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.